Hello mga kaboom, kumusta? Ako to si JFG at today ngayong araw is magtuturo ako sa inyo ng ilang tips kung paano hindi kayo ma-scam pag bumibili kayo online and paano kayo makamura pag bumibili kayo online. So lahat na makikita nyo dito mga kaboom ng mga cellphone is lahat yan binili ko. Yung iba dito hindi ko pa nare-review and may mga bago pa dito. Yan, hindi ko pa na-open. Lahat ng dumating sa akin mga kaboom is lahat yan binili ko. And may parating pa yung Realme Note 50. And lahat yun mga kaboom nabili ko ng less than SRP. Like for example, ito mga kaboom, ito yung last upload natin. Ayan, makikita nyo, 2,623 ko lang siya nabili. Pero yung SRP niya is 3,999 pesos. So ito pa isa guys, makikita nyo out for delivery pa lang. Ayan, nabili ko 2,995 siya. Pero ang SRP niya is 3,500. Actually, 4,000 nga yung SRP niya. Isa pang example dito mga kaboom, ito Poco X6 Pro and 15,240 ko siya nakuha pero yung SRP niya is 16,999. Kaya kung nagpaplano ka din na bumili ng cellphone online para sa next purchase mo is maganda panoorin mo yung full video na to dahil baka may matutunan ka. Anyway, unahin ko na muna yung pagbibigay sa inyo ng tips kung paano kayo hindi mai-scam pag bumibili kayo online. So number 1 na rule pag bumibili kayo ng gadgets or mga cellphone online, make sure na yung bibilan mo is may mall or yung flagship store kumbaga. So makikita nyo dito, ito is Shopee. So yung Realme natin nakalagay dyan mga kaboom is Shopee Mall. Ngayon punta tayo dito sa Lazada. Sa Lazada naman, ito example natin is Infinix. Makikita nyo dyan, Infinix Lazmall Flagship Store. And next naman sa TikTok, kung may mga bumibili sa inyo sa TikTok, yan makikita nyo yung ITEL natin or ITEL, hindi ko pa alam yung pronunciation sa ngayon, makikita nyo is mall din siya. So para sa akin mga kaboom, kung gusto nyo talaga na legit yung mabili ninyo, I suggest bumili talaga kayo sa mga flagship stores online. Ngayon, it doesn't mean na 100% sure na maganda yung item na dadating sa inyo, hindi magiging bato, 'di ba? Hindi kayo maloloko. Sometimes even flagship stores, actually may mga times na nagiging bato pa rin yung parcels ninyo. May video doon si Sulit Tech Reviews na nag-upload siya, bumili siya sa Nubia or sa Red Magic flagship store mismo. Tapos yung dumating sa kanya is bato, 'di ba? Pero ang maganda kasi pag sa flagship store kayo bumili is maire-refund nila. So doon papasok yung next tip ko sa inyo na every time na nag-a-unbox kayo ng any item, okay? Any gadgets, any cellphone na bibili ninyo, pag dumating sa inyo yung package, I suggest kunin nyo yung cellphone ninyo. Kung wala kayong cellphone, di ba yun yung reason ba't ka bumili online, di ba? Baka wala kang cellphone. Kuha ka ng cellphone ng kaibigan mo, kapitbahay mo, kamag-anak mo. Tapos, bago mo i-open yung package, is i-video mo. Make sure na naka-video. Para pag nagkaroon ng problema dun sa laman ng package, is hindi ka mahihirapan ay paglaban yung issue. Kasi pag wala kang video, wala kang proof, pwedeng sabihin ng flagship store na baka pinalitan mo or baka ikaw mismo yung nagpalit ng bato dun sa package na dumating sa inyo. So, kumbaga, wala kang laban kasi wala kang pruweba na yung dumating sa inyo is hindi legit. Ngayon mga kaboom, para sa pangalawang tip ko is i-check nyo yung reviews ng store na binibilan nyo. So may mga instances kasi na yung flagship store mismo is either sold out yung item nila or parang wala silang promo. So ang gagawin mo, maghahanap ka sa ibang store. So for example mga kaboom, ito is naghahanap ako ng Infinix Smart 8 and may nakita ko parang mas mura yung product niya and parang legit naman. Pero nung tinignan ko yung store, parang iba yung itsura nung box, iba yung itsura nung parang mismong cellphone. So makikita nyo naman dito, 5 stars yung ilan sa mga reviews, pero pag nag-dig deep ka, may makikita ka na dito na mga 1 star yung reviews. And ang worst dito is hindi daw nagre-reply yung seller, 'di ba? May mga ibang issues dito na makikita mo talaga yung home screen niya parang hindi naman Infinix Smart 8. May nagsabi pa nga dito hindi daw talaga original yung package or yung phone na dumating. Ito mga kaboom, may konting issue lang ako sa mga gantong store. Although legit naman yung stores nila, pero kailangan maintindihan mo lang talaga na fake or parang premium copy lang talaga yung mga binebenta nila. Like for example, pag pumunta tayo dito sa Buy Now, makikita nyo iPhone 14 Pro Max na black, 3,799 lang. Pero yun, medyo kapanipaniwala pa na maintindihan mo or malalaman mo agad na fake yung product na yun. Pero for example, pumunta ka dito sa Reno 8.
makikita mo 2,799 lang. So iisipin mo baka nagmura na yung Reno 8, 'di ba? Yung S23 baka nagmura na. Yung mga products na iba dito, isipin mo akala mo okay lang bilhin kasi baka second hand lang na naging mura, pero hindi mo alam premium copy or fake pala yung mga products na 'yan. So make sure lang na do your research, tingnan mo yung mga reviews. Legit naman yung store, kung ano yung binili mo, yun yung dadating sa'yo. Yun nga lang sabi ko is expect mo na agad dapat na premium copy yan. Kasi yung pag dumating sa'yo, tapos dun ka magre-reklamo. And ngayon naman guys, tuturuan ko kayo kung paano kayo pwedeng makamura pag bumibili kayo. So number 1 requirement is kailangan meron kayong 3 application for shopping. Number 1 is yung Shopee, meron din dapat kayong Lazada, and meron kayong TikTok Shop. So yung mga ituturo ko pala sa inyo is puro for brand new ha. Syempre pag second hand, dami dyan mas mura. Sa marketplace pa lang, dami nyo nang pwedeng tignan dun eh. Mga ituturo ko puro brand new lang ha. So unang tip pag bumibili kayo para makamura kayo is hanapin nyo yung may mga vouchers. So makikita nyo dito meron dyan nakalagay mega discount. Ayan, mega discount, mega discount. Dati ang tawag dyan is bigating voucher eh. Ngayon naging mega discount. So make sure nyo lang na yung bibilan nyo is dapat may mga mega discount kung ano yung pinakamura. Para pag bumili kayo is may bawas pa, di ba? So ito guys, yung Infinix Smart 8 ko, yan, from 3,999 naging 2,600 na lang. So mega discount yan guys, yung ginamit ko dito. So ayun, nakamura ako, di ba? So yan guys, so example to, yan mega discount. So ayan, for example ito, turn on natin yung mega discount. Then boom, yan makikita nyo 2,800 na lang from 3,800. So parang less 1,000 yun, di ba? Ngayon naman mga kaboom, pag TikTok naman is, ang gawin nyo, pag bibili kayo sa TikTok, i-search nyo, for example yan, gusto nyo ng Realme Note 50, then punta kayo sa mga nagla-live selling, okay? Pero mas maganda pa rin na yung pipiliin nyo na nagla-live sell is Shopee Mall, Realme Mall, di ba? Kung ano yung flagship store mismo ng brand na binibili nyo, pero may mga din naman yan eh, parang third party na nagla-live, na mga live sellers talaga na nagbebenta with discount kasi may partnership sila with, for example, Realme, may partnership sila with Infinix. Kaya pag bumili kayo sa affiliate nila is kikita yung nagla-live selling pero still nakamura ka pa rin. So for example na lang mga kaboom, no, ito yung Realme as of now is nagla-live siya. Ayan. And makikita nyo yung mga products is puro mas mababa. Kumbaga discounted compared pag bumili kayo sa Lazada, pag bumili kayo sa Shopee, 'di ba? So at least, 'di ba, wag niyo na isipin nakikita yung binilhan ninyo through affiliate. At least ang isipin nyo, kayo mismo is nakamura kayo. And yung last tip ko sa inyo, ito medyo hectic to kaya pinanghuli ko yung tip na to. And ganun yung ginawa ko dito sa Poco X6 Pro. Yan, 15,200 lang siya imbis na 6,999. So, ang pwede nyong gawin is mag-pre-order kayo. So, ibig sabihin, upon announcement pa lang, for example, ng Xiaomi, upon announcement ng Poco, Realme, Infinix, or kung ano man yung brand na, or ano mang phone yung inaantay ninyo, once na in-announce nila and pinost na nila sa Lazada, Shopee, or kung saan man, is mag-pre-order na agad kayo. Kasi usually sa early bird, sa mga pre-orders is mas mura ninyo makukuha and kadalasan may mga freebies pa nakasama pag bumili kayo. So, ganun lang mga kaboom. Ganun yung ginagawa ko. Like for example, nung bumili ko nito, yung itel P55, ang ginawa ko dito bago ko siya bilhin is tinignan ko sa Shopee, tinignan ko sa Lazada, tinignan ko sa TikTok Shop. So, tinignan ko kung saan ako pwedeng pinakamakamura and doon ako bumili. And so far, nakamura ako dun sa TikTok Shop. May nagla-live that time, sakto. So, alam ko mga kaboom, sobrang simple lang naman ang mga tips na tinuro ko sa inyo. Pero sigurado ako madami sa inyo na hindi to alam or hindi to nagagawa. Yung iba, basta Shopee lang lagi bumibili, Lazada lang lagi bumibili. At least maganda sa video na to malaman ninyo na may other options kayo na pwedeng gawin and may mga vouchers pala na pwede kayong makuha para makamura kayo.